Ang problema lang, ang maraming tao, nakalimutan nila that work is a great blessing from God. Kaya nga, it matters. It matters to you, it matters to our neighbors, it matters to our family, it matters to God. Because we are created in the image of God. Purihin ang Panginoon Diyos, napakasaya po talagang mag-worship ng sama-sama. Kaya naman sabi ng Bible, let us not neglect meeting together as is the habit of some. Pero alam niyo po ba nung sinabi ng Panginoon Diyos yon sa Hebreo, He was not just telling us to meet. Ang sabi ng Diyos, get engaged, as in participate. Kasi walang totoong koinonia, walang totoong fellowship, nang hindi ho na-involve at napagpa-participate ang bawat isa. Because we are part of one body. And alam niyo po ba, sa buhay natin ngayon, sa pagkakataon ngayon, may dalawang hamon na hinaharap ang mga tao when it comes to work. Una, the feeling of being idle. No, yung parang naghahanap tayo ng paraan na huwag magtrabaho. Yung panahon na parang lumabas na yung katamaran ng tao. Maraming tao may trabaho pero naghahanap ng paraan para hindi makapagtrabaho. Napansin niyo po ba yon sa trabaho ninyo? Minsan naghahanap ka, paano kaya ito maiiwasan? Kaya iba nagsisick leave kahit walang sakit. Anong sakit nila? Katamaran. kaya yung iba naman talagang humahanap ng paraan paano sila makakaiwas. Kung hahanapin sila ng boss, nagtatago silang ganyan, parang gano'n, no? Naghahanap sila lahat ng paraan. Kaya yun ang kalaban natin, yung pagiging idle. And somehow, pag hindi tayo nagtatrabaho, nawawalan tayo ng meaning sa buhay, nagkakaroon tayo ng frustration sa buhay. Yung iba naman, ang kabilang problema ay nagiging idol ang trabaho. Na kung saan para ito ng ating Diyos, ito ng ating pag-asa, na parang hindi natin kayang mabuhay ng hindi nagtatrabaho. To the point na hindi na tayo nagpapahinga. Akala natin na ang ating kasaysayan, ang kinabukasan, ang ating security ay nakabatay sa ating trabaho. Kaya ang babala ng Panginoon Diyos, sabi niya ganoon ay, it is in vain for you to rise up early and to sleep late or retire late. For God gives to His beloved even in His sleep. Ang sarap, no? Na kahit natutulog ka, ang Diyos nagkakaloob dahil hindi naman gusto ng Diyos na parang super exhausted ka, wala ka ng ka-energy, na parang 24 hours ka nagtatrabaho. Ayaw ng Diyos yun. Kasi ang gusto ng Diyos, tayo magtiwala sa Kanya. Kaya itong hamon na ito ay napakagandang bantayan. Ang problema lang, ang maraming tao, nakalimutan nila that work is a great blessing from God. Kaya nga, it matters. It matters to you, it matters to our neighbors, it matters to our family, it matters to God. Because we are created in the image of God. At madalas, ang isip ng iba, kaya pangarap nila magtrabaho ngayon. Kasi para sa isang araw, magpapahinga sila. Naku, yun ay isang malaking pagkakamali. Bakit? Ang isip nila, ang Diyos parang laging nakaupo sa trono at nagbabantay, tinitignan kung sino ang natutulog. Hindi ganun ang Diyos. Malayo na agad ang inabot mo No, sorry. No, hindi ganun ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos, hindi siya nakaupo sa trono. Sabi nga ni Jesus Christ, look at this. My Father is working until now, and myself am working. Alam niyo ba sa ibang translation? My Father is always working. Ganun kasipag ang ating Panginoon Diyos. And if we are created in the image of God, tayo rin po, we will find our meaning, we will find our joy in working. Kaya lang, ito po, bakit pa importante ang trabaho? Ano bang klaseng trabaho dapat? You see, it is not the what, but the why. Bakit ka nagtatrabaho? Di ba? Hindi yung ano yung trabaho mo. Kasi kailangan kung ang pangarap ko sana yung trabaho na parang taga-utos lang. Kasi sa pananaw ng maraming Grego noon, which naka-impluwensya ng malaki sa buong katauhan, na kapag hindi thinking work, hindi ba yung nag-iisip na trabaho, kunyari mga skillful work, mababang uri yan. Hindi totoo yun. Ang totoo niyan, wala sa trabaho kasi maging ang Diyos nagtatrabaho ng kanyang kamay. He formed us from the ground. Di ba? And He was also pictured Himself as a gardener. Bakit? Talagang lupa. Willing to dirt His hands. Ganun ang ating Panginoon Diyos. Super sipag. Now,
Kaya nga, ano yung why natin? Our why, itong mga dapat ang ating pagkaunawa, we know who we are and we know to whom we are working for. Tanong mo yung katabi mo, kanino ka ba nagtatrabaho? Ano ba nagpapabangon sa'yo? Nescafe? Ano ba talaga nagpapabangon sa atin? Kaya nga tayo excited kasi we are working for God. Kaya regardless whether it's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, to us, it is the day that the Lord has made. Let us rejoice. Di ba? Let us rejoice. Bakit? Gawa to ng Diyos. The mere fact that you are alive, God has blessed you with a day to serve Him, to worship Him. Amen po? Kaya ho, ito po ang napakalaking hamon para sa ating lahat. Na maalis tayo sa ating maling pangunawa pagdating sa trabaho. Kaya when you work, remember this, when you work to make a difference. Pakisabi mo sa tabi mo, work to make a difference. Bakit? Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Napaka-importante. Kaya ho, ang ating talakayin ngayong hapon, be extra. Hindi ko hangad na kayo maging extra sa pelikula. Okay? Pero, kapag kayo'y nandoon, ibig sabihin, gusto ng Panginoon Diyos yun, you are extraordinary. Hindi ka kapareho ng iba lang kapareho ng ordinaryong mga tao. You are different. You are called by God to be different. Bakit? Because of the grace of God. Tingnan nyo halimbawa si Paul. Tingnan nyo halimbawa si Paul para maintindihan lang natin. Sabi ni Paul, by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me did not prove vain, but I labored even more than all of them. Yet not I, but the grace of God. Kung naintindihan natin, yung regalo ng Diyos na hindi ayon sa ating mga merito, posibleng hindi natin pagbutihan ang ating mga ginagawa para sa Diyos. Nagkakaintindihan po? Kaya, yung tiyaga at sipag, kasi you are going extra. Hindi nakapareho ng dati, kaya do not conform to this world. You are different. Iba tayo. We belong to God. We experience the grace of God. Kaya do not conform to the standard of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Are you following? Sa ordinaryong matao, kailangan ko magtrabaho kasi kailangan kong kumain eh. Tayo hindi. Kailangan ko magtrabaho kasi binigay ito ng Diyos sa akin. It's a gift from God. And this is one way of showing God, reflecting God to the people. Dahil plano ng Diyos na ako'y magtrabaho, dahil panawagan sa akin ng Diyos, calling ako ito ng Diyos, at ito'y aking pagsamba sa Diyos. Nagkakaintindihan? Kaya pag sa ating pagpapatuloy, ulitin natin, work to make a difference, be extra. And how different? How different? Basta wag lang difference. Minsan, may pagkakaiba kami ha, lamang ako ng isa ha. Hindi ganoon. Different enough that turns the world right side up. Nagkakaintindihan? Kita niyo yung gulo ng mundo, no? Baliktad na baliktad. Minsan yung pinupuri, tamad. Hindi niyo ba napansin yan? Yung mandaraya, yun ang umuulad. Kaya iba sa atin naiinis eh. Bakit ganoon? Sino pa yung madaya? Siya pa yung angat. Diba? Bakit ganyan? Unfair. Maraming ganyan eh. Sa totoo lang. Di ba parang, ba't ganun, Lord? Hindi. We are to be different enough to change the world. That's our calling. Di ba? To bring this kingdom of darkness into the marvelous light, to the kingdom of His beloved Son. Wow! Sobrang ganda ng panawagan, and it's a great privilege. You know why? Kasama ka doon. Be different. Okay? Pakisabi sa mo, be different. Okay? Be different. Parang iba yung ingay na dadali natin. Be different. Ano yan? Be intentional, be excellent, and entrust everything to God. Are you following? Ulitin natin. Ano? Be intentional, be excellent, as in excellent, and entrust everything to God. Okay? So anong ibig sabihin yan? Tingnan natin. Sabi ng Bible, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Sino daw yung liwanag? Tayo. Kaya pag sinabi, ang dilim-dilim ng pamilya ko, sino may kasalanan?
Tingnan nyo? Ang dilim-dilim ng buhay ng anak ko. Sino may kasalanan? Sino ilaw? Ang dilim-dilim ng Pilipinas. Sino may kasalanan? Ito kasi mga namumuno talaga, sobo sila. Ganun ba? Sino ang ilaw? Sabi kaya let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Imagine a world without light. Gusto niyo malaman? Pumikit kayo sandali. Pikit kayo. Huwag kayong didilat hanggang di ko sinasabi. Yung iba nakapikit na kanina pa. Pero pikit ka pa rin. Okay? Huwag kang didilat. Nagkakanindihan? Just imagine kung walang ilaw. Diba? Pag-isipan nun natin mabuti. Pakipatay yung mga cellphone ninyo. Walang ilaw. Imagine. Diba? Ngayon, dumilat kayo ngayon. May konti pang ilaw dyan. Bakit? Because light conquers darkness. You and I can conquer the darkness we're experiencing in our workplace, the darkness we're experiencing in our community, the darkness we're experiencing in our country. You and I are commissioned by God to set the light on. Amen? So, buksan na natin ilaw. Kasi yung iba natuloy ng tulog Isipin nun natin yung panawagan sa Diyos at hindi yan pwedeng ilaw na parang bahala na, mag-ilaw na lang. Sasadyain. Sinasadyang binubuksan ng ilaw. Sinasadyang kailangan magliwanag. Sinasadya natin yan. Kaya let your light shine before men. Talagang sasadyain mo yan in such a way that they may see your good works. God is not interested with your work. God wants you to tell the world and to show the world good works. Hindi basta work. Maraming tao, basta trabaho lang. Okay na yan. Pwede na yan. No. Good works. Magandang trabaho. Yung trabahong mai-implement, yung mga tatamad-tamad, talagang malalantad. Di ba, pagka merong liwanag, kita mo yung mga nagtatago sa dilim? Tama? Kaya talaga maiinis sila sa iyo minsan. Pero yung iba naman, mai-inspire dahil, wow, salamat sa iyo dahil nakita ko yung dadaanan ko, nakita ko yung didireksyonan ko sa trabaho, nakita ko bakit ako dapat magtrabaho ng matino. Because you are the light. Hindi, let your light shine. Sadyain mong talaga. Kaya alam niyo po, ang ganda-ganda ho ng paalala ho ni Pastor Peter. Kasi ito po, ang liwanag, ang gumaganda Gumaganda yung lugar. Di ba? Kung walang liwanag, hindi mo makikita yung iba't ibang kulay. Hindi mo makikita yung ganda. Pag ang isang lugar parang nawala na ng ilaw, parang bankrupt na Patay na Di ba? Pero dahil nandyan tayo, nandun ang sigla. Kaya tanungin natin sarili natin, tayo ba'y kasiglahan sa ating pinagtatrabahuhan? Kaya sa lahat ng bagay, dapat nakikita na nagniningning tayo, masaya tayo. Bakit? Kasi nga, tayo ang liwanag. Pag nagtatrabaho, pag bigay ng trabaho ganyan, ay, ang dami! Hindi dapat, dami! Hallelujah! Diba? Bakit kamo? Kasi pagkakataon ko ito, na makita nila ang biyaya ng Diyos sa akin. Because the power of God is at work in me. And they will see that it is true and real. Because we are the light. Yun ang ating hamon. And alam nyo, ang amazing sa Panginoon Diyos, marami tayong pwedeng maka-impluensya sa iba't ibang lugar. Tingnan nyo, sabi ng Panginoon Diyos, sabi niya, this is where we are to influence. Tingnan niyo ang mundo ngayon when it comes to religion. Ano siya sabi sa atin? Don't force your belief in me. Di ba? Ano ka ba? Kaya sabi ko, may nagsishare ang ganyan, sabi niya, huwag mo ipilit yung paniniwala mo sa akin. Pinipilit mo rin yung paniniwala mo sa akin Sabi mo, wag mo ang paniniwala mo, huwag ko i-share yung paniniwala ko. Pag nakinig ako sa'yo, di pinasap. Naniwala ako sa'yo. Ang labo mo Naku, ano yung sabihin? That's the world we live in today. Kaya as Christians, we can only influence them by showing them the reality of our faith. That our faith is in the living Jesus Christ.
Di ba? Buhay si Jesus eh. Ano kakatakot ko? Ikikwento ko to sa'yo dahil buhay ang aking Panginoon. Family, yan. Ma-influensya natin ating family. Maaring mga pamilya na sabihin natin, oh, kalkolokohan yan, pa-Bible ka ganyan, pa-pray ka pa. Pag nakita nila, pero nag-iba ka ha? Ang sipag mo ha? Aga-aga mong magising. Nagtatrabaho ka kaagad. Tapos ang ganda ng trabaho mo. Talagang binibigyan ka ng commendation. Iba ka. Kaya yung pamilya nakikita, tapos hindi mainitin ang ulo mo. Kasi bawat gawin natin, may signature tayo. At sa signature natin, nakalagay yung trademark, Christian. The light of the world. Nagkakaintindihan? Kaya pati sa education, kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos, kaya pansin niyo pati sa atin sa ministry, mayroon tayong eskwelahan. Bakit? Kung ano nang tinuturo sa mundo? We need to influence them sa education. Then workplace, we need to influence them what kind of excellence or what kind of standard. Di ba? Talagang ito yung in the politics and government, ngayon pala nag-aaway-aaway yung mga... Hindi, as Christians comes in, hindi issue sa amin ng personalidad. Hindi na yung, basta kami, solid. Ganyan, ano solid ka dyan? Tingnan mo standard ng Diyos mula sa Bible. Di ba? Hindi, ay Christian yan, kasama ko yan, ano ko na. Hindi, ano sinasabi ng Bible? Kaya doon tayo nakatingin. Doon we influence them because we are people who are thinking and loving enough that we are willing to know. Nagkakaintindihan po? Media. Naku, tingnan nyo naman po yung media natin. Mas marami ng pamilya natin na apektuhan na at na-influensya na ng Koreano. Totoo lang. Nagulat ako pagbati. Ano nga sa'yo? Ha? Anong nangyari sa'yo? Di ba? Ba't ano nga sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Di ba? Nagtataka ako. Bakit ganun? Sobra nila influensyahan na masyado. Ng mga fake news sa social media. Ang dami na. Kasi saan ka tatayo? Sa katotohanan ng Biblia. Di ba? Kaya entertainment, sports, let us all influence this for the glory of our God. Intentionally. Kung may panawagan ka sa politika, be involved. May panawagan ka sa media, maging artista, be involved. Be the light in that area. At huwag mo silang hayaan sila makaka-influensya sa iyo. Nagkakaintindihan? Kaya sabi ng Bible, tayo ang pag-asa saan man tayo ilagay ng Diyos. Now, pangalawang bagay na dapat nating maintindihan. We are to excel. Anong ibig sabihin ng excel? Di ba? Yung katulad sabi natin kanina, hindi yung tama, pwede na yan. Hindi. Dapat yung nagpapahayag kung sino ang Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon Diyos, ganito, whoever forces you to go 1 mile, go with him 2. Anong sinasabi ni Jesus? Nung tinuturo niya to sa Sermon on the Mount, itong mga audience niya, mga Hudyo. At ang mga Hudyo nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Romano. And alam niyo ba kung anong ginagawa ng mga Romano? Bilang pang-iinsulto sa mga Hudyo, kasama sa kanilang batas. Okay, pag dumating na yung sundalo, buhatin mo itong bag ko. 1 milya yan. You are required to do that. Kaya bubuhatin na yan. Itong mga Hudyo, habang ginagawa kanyang ginagawa, buhatin mo ito. Kukunin yan, galit. Bag! 1 milya na. Parang ganyan. Sabi ni Jesus, kasi ang feeling nila, inuutusan mo kami, iniinsulto mo kami, inaalipin mo kami. Di ba ganyan din ang pakiramdam natin minsan sa trabaho? Ano ka, kung masisiyalda mo ako dito, ganyan lang, tatuhin mo ako, grabe kaya. Ang kakapal ng mukha nyo. Di ba? Minsan ganun pa tayo, di ba? Sabi ng Lord, hindi, ganito. Nang hindi mo naiisip na ikaw ay inaalipin at parang wala kang desisyon, you walk with Him 2 miles. Oh, what do you mean, Lord? Itong 2 miles na to, it is a mile of superiority. Bakit? Kusang loob ko na itong gagawin. Kasi 1 mile lang ang required eh. Ngayon, lalakaran kita ng 2 milya. So, sino nag-uutos sa atin ngayon? Ako nag-uutos. Nasasamahan kita ng 2 milya. Hindi mo ako pinipilit. Gagawin ko to ng kusang loob dahil hindi ako alipin. Ako ay malayang lingkod ng Panginoon Jesucristo. Nakakaintindihan? We do more. We do extra. Hindi lang yon. Yung iba pa, itong milya na to, hindi lang milya ng superiority, kundi milya ito ng kagaanan ng loob. Bakit? Ito yung parang sumasaya ka. Parang mayroon kang pagkakataon na habang kinakarga mo yan, normal lang parang, buhat ka, alam mo, lalaki ng katawan ninyo, tapos ako pa magbubuhat. Grabe naman kayo. Eto, hindi. Lalakaran ka na 1 milya, kinikwentuhan mo siya. Kamusta ka? Galing ka pa sa Rome.
Hindi mo ba namimiss ang iyong pamilya habang ikaw ay nandito sa aming lugar? Alam mo, nakakahanga ang iyong mga sakripisyo. Napupunta kayo dito para lang ipagtanggol ang inyong sariling mga lahi. Kaya alam nyo, bakit ka ganyan? Bakit ka willing maglakad? O tama na, 1 mile na. Hindi, lakad pa tayo. Marami pa tayong pagkikwentuhan. Bakit ka ganyan? Kasi narinig ko yung turo ng Hesus Kristo doon sa Sermon on the Mount. Na talagang sinasabi niya na tayo ay mahalagang tao. Mahalaga ka, mahalaga ako, kaya kailangan tayo maging tagasunod ni Jesus. Meron kang pagkakataong mag-share ng gospel. Yan ang Christian. Kaya pag inutusan ka, masaya mong gagawin. Di ba? Kung sakaling ang galit ka because you want to make a difference. You're mad? Yes. Because of my passion for good, I want to make a difference. Sa halip na magreklamo ka, sa halip na mainis ka, gawin mo ito para sa Diyos. Katinan yung konteksto dyan. Ang konteksto nito, you have heard, sabi niya ganun, that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ang galing, no? Ano sinasabi ng Diyos? Sabi niya sa trabaho, minsan tinatamad na tayo. Alam bakit? Daming kaaway. Ang daming kagalit. Di ba? Pag sabi mo, paano naman ako magtatrabaho? Kita niyo alin na yan? Napaka-chismosa niyan. Lagi ako sinusumbong kay Sir. Di ba? Kahit nakakainis na yan, ayoko na. Ano, yung boss ko, pag nakita pala yung boss mo, pagkita pala, kumukulo na yung dugo mo. Yan naman si Sir. Sana absent ka na lang lagi. Di ba? Ganyan eh. Di ba? Parang, sabi ng Lord, oh, ano ka ba? Mahalin mo ang iyong kaaway. Kaya paglingkuran mo, parang hindi mo ito gagawin para sa kanila kasi you have extra. You're going extra. Bakit? You have an extra grace, extra power to do it. You have the love of Jesus to do it. Yung love natin may limitasyon, but the love of God has no limit. Amen? Kaya we can go extra. Kasi sabi so that you may be sons of your Father. That makes you different. You are a child of God. Yung tatay mo nga nagpapaaraw sa masasama at sa mabuti. Nagpapaulan sa masama at sa mabuti. Di ganyan ka din? Lord, hindi ko po kaya Kaya nga ako tatay mo. Di lumapit ka sa akin, tutulungan kita. Nakuha ninyo? Yan ang extra. Kasi kung mamahalin mo lang yung nagmamahal sa'yo, di wala kang pinagkaiba sa iba. Pareho lang kayo. You're just ordinary. Di ba? Sabi niya, kahit yung masasamang mga tax collectors, during that time, considered silang mga traidor, magnanakaw. During that time, hindi ko sinasabi ngayon, yung mga tax collector. Kaya sabi niya, pero ano sabi ng Lord? Wala kayong pinagkaiba. Pero kayo, dahil you do something beyond. Na if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Di ba? Kahit mga hindi naniniwala sa Diyos, binabati lang din nila yung mga hindi bumabati lang sa kanila. Pero tayo, sabi niya, kayo, because you're my child, you should be perfect as your heavenly Father is perfect. Kahit hindi ka batiin, bumabati ka sa kanila. Yun ang idea ng Panginoon, kaya sabi nga ng Bible, di ba, tingnan niyo sila Peter, nung in-apply nila, servants, be submissive to your masters with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. For this finds favor for the sake of conscience toward God, a person bursts up under sorrows when suffering unjustly. Amazing, no? Kaya sa kabilang bahagi, si Luke, ang sabi niya, treat others the same way you want them to treat you. Kahit na hindi ka tratuhin ng maayos, paano mo gustong matrato? Sa trabaho, isipin mo, kung ikaw ay tauhan, isipin mo ikaw ay may-ari. How do you want your people to work with you? Then do it. Kung ikaw naman ang amo, paano mo gustong tratuhin ng empleyado kung ikaw yung empleyado? Ilagay mo yung sarili mo sa lugar nila. Di ba? Kung ikaw yung katulong, ilagay mo ikaw yung amo. Gusto mo bang sinasasakit ang ulo nila? Ganon din sa buhay. Treat them as you want to be treated. Lagay natin ang sarili natin sa kanilang lugar. Amen? And obviously, we want to have the best. Kasi kung tayo nun, ayaw natin ng pangit. Gusto natin maganda. And lastly, because God wants us to be excellent, katulad ng excellent wife as a bride of Jesus Christ, we are to be praiseworthy. And finally, entrust to God. Pakisabi niyo nga po, entrust to God. Bakit po kailangan nating entrust sa Diyos? Okay, we need to be intentional. We need to be excellent, as in extra miler. Sabi niyo, lugi naman ata tayo dyan. Parang wala na tayong sariling buhay.
Man, yun nga ang buhay eh. Hindi tayo kontrolado ng mga tao sa labas. Tayo ay kontrolado ng Espiritu ng Diyos. At itong napakaganda, we can entrust to God everything. Kaya the reason why we're doing this, because we believe and trust God that He is our rewarder. Amen po? Tingnan niyo po sabi sa Ephesians, slaves, be obedient to those who are your masters. Sumunod kayo sa inyong mga amo, ayon sa laman, na may takot at may panginginig, may galang, ibig sabihin, at may sinseridad sa iyong mga puso. Katulad ng kay Kristo. Sa madaling salita, katulad ng pagsisilbi natin sa Panginoon Kristo. Hindi natin kailangan magsinungaling dahil alam niya ang ating puso. Amen? Not by way of eye service as men pleaser, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. Mula sa puso todo. Na bakit? With goodwill render service as to the Lord, not to men. Bakit? Bakit para sa Diyos, hindi sa tao? Dahil alam natin, anumang mabubuti na ginagawa natin, ito ay tatanggapin at tatanggap pabalik mula sa Panginoon Diyos, maging siya man ay alipin o malaya. Sa madaling sa iyo ako nagtitiwala. You are my reward. Hindi man ako mapansin sa lupa, ikaw ang pumapansin sa akin. Amen? Now, ito pang sabi niya, and masters, ganun din, do the same things. Hindi ka master, parang akala mo ikaw na yung master. Hindi, may amo ka pa rin. Do the same thing. Do everything with sincerity from your heart para sa the Lord, sa pang-ask to the Lord. Knowing that both their masters and yours is in heaven and there is no partiality with Him. Wala yan. Kaya yung binigay sa atin ng Diyos, pagtitiwala ng Diyos yun. Yung posisyon, pagtitiwala ng Diyos sa atin yun. Amen po? Kaya gagawin natin ng buong puso para sa ating Panginoon Diyos. Ito ang napakagandang bagay. And that's our calling. To make a difference. To save many lives. Amen po? Kaya lang, we will not desire for others to be saved if we ourselves are not saved. Kung hindi rin tayo ligtas, hindi natin maintindihan kung bakit mahalaga maligtas sa ibang tao. Kaya mga kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa ating lahat. Bawat sa atin, if we believe we belong to Jesus and you want to find satisfaction in your work life, or wherever you are, kung gusto niyo magkaroon ng tanong ng meaning, first, come to Jesus. Come to Jesus. And offer our job, ourselves to the Lord, that we will make a difference. Going extra. Now, ano pong punto ng Panginoon? Tingnan niyo po, ang mahalaga, we are faithful to our calling, to be intentional, to be excellent, and of course, to be entrusting to the Lord. Amen po? Sa lahat ng bagay. Bakit doon tayo tinawag ng Diyos? And for the young people, if you're still a student, listen to this. To choose a career on selfish grounds, ito dinagdag ni Pastor Peter, money, fame, and power. Kung yan ang habol mo, then it's probably the greatest single sin that any young person can commit. For it is the deliberate withdrawal from allegiance to God of the greatest part of time and strength. When we are in our workplace, wherever we are, ang pinaglilingkuran natin, yung Diyos na naglikha sa atin. Amen? Ang Diyos na nagligtas sa atin. Kaya kung hindi ho yan maliwanag sa atin, sabi niya, yan po ang pinakamatinding kasalanan dahil yan po ay talagang tahasang pagsuway at di pagbibigay ng ating katapatan sa Diyos na buhay. Sa oras na to, gusto ko pong hamunin ng bawat sa inyo. You offer yourself to God. You offer your work to God. Whatever it is. Lord, gamitin po ninyo ako. Yun ay kung totoo sa inyo. Ako hindi totoo sa inyo, you stay seated. Okay po? Kasi hindi naman to sa pilitan nyo na, ako lang yung nakaupo. Huwag ka maintindihan. Kasi si Lord, alam niya yung puso mo. But if you're willing to be used by God, and talagang sa Lord, ito yung buhay ko. Pagod na ako sa pagtatrabaho para sa aking sarili. I want to come to you and to take up your yoke upon me that I may find rest in my soul. Amen? So kung yan po ang loobin ng ating puso, tayo sandali pumikit. Pikit po na tayo. Close your eyes para hindi nyo nakikita yung katabi ninyo. It's between you and the Lord. And if you haven't given your life to Jesus yet, ito po yung pagkakataon, Lord, patawarin niyo ako for living na para bubuhay ko, para lang ako sa sarili ko. And Lord, gusto ko po, at kinikilala ko po aming Ama na ako ay tinawag ninyo, na ako po ay niligtas ninyo, kaya naman tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Kaya naman lumalapit ako sa inyo ngayon. Kaya Panginoon, salamat sa kaligtasan. At dahil sa biyayang ito, aming Ama, inaalay ko po ang aking buhay sa inyo.
So mga kapatid, kung yan po'y naging totoo sa iyo, and you want to offer your work, and you want to be commissioned, to be set apart, to accomplish the calling of God to make a difference by being intentional as a light wherever you are, to be excellent, and even to be entrusting to the Lord. Na talagang ang gantimpala mo sa Lord mo kinukuha at sa Kanya mo talaga hinahangad, pati ang iyong promotion. Kung yan ang puso mo ngayon and you want to be set apart, you want to be commissioned sa lugar na yan, will you please rise up from where you are? Tayo ka, tayo ka, tayo ka. At sa iyong Panginoon, tayo ka. Ito po ang aking tanda bilang pagpapahayag na ako'y sa inyo. Maging ka estudyante, ikaw ay housewife, o anumang trabaho mo. Be intentional. Be excellent. And entrust to God your work and even the rewards and the promotion, for only God is able to lift you up, to put down another, and to lift up somebody else. Or if it is you, the Lord alone can promote you. Salamat, Panginoon Diyos. So yung lahat sa mga nagsitayo, that you're offering your life to God, will you please raise your hands or whatever symbolizes your work. Pakitaas mo lang sa Panginoon Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Aming Panginoon Diyos, nakikita niyo po ang mga kapatid kong ito, offering their lives to you, Father God. And as you have commanded Samuel, Father God, to anoint David, O Lord. As you have commanded Moses to anoint Joshua to lead the people. Father God, as you have commanded, Lord Jesus, to set Barnabas and Paul apart, Father God, to be sent as a missionary, Lord, to the places where they will go. And Lord, ganun din ang aming ginagawa sa oras ito. Panginoon Diyos, sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang ministro ng iyong ebanghelyo. Aming Panginoon Diyos, kinukomisyon ko rin po, Panginoon, ang mga kapatid ko itong nakatayo, surrendering their lives to you, Father God, to make a difference, Father in heaven, to be intentional, Father God, na maging ilaw sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan o anuman ang kanilang ginagawa. Panginoon Diyos, upang ipagkaloob ang kanilang excellenting trabaho, Panginoon Diyos, para sa iyo bilang pagsamba. At gayon din, Panginoon, nagtitiwala aming Ama na kayo ang siyang nakakakita at nakakaunawa ng kanilang ginagawa. And I pray, as they faithfully fulfill their calling, O God, I pray that they will influence people, na ma-attract sila sa inyo, maakit sila sa inyo, at makaranas sila ng kaligtasan mula sa inyo, aming Panginoon Jesucristo, sa magitan ng mga buhay namin. At salamat din, aming Panginoon Diyos, kung paanong nabago ang maraming lipunan dahil sa pagliliwanag ng mga anak ninyo. Ganon din ang aming pag-asa para sa aming bayan. At Panginoon Diyos, lukuban niyo kami ng inyong banal na Espiritu at pahintulutan ng kapangyarihan ninyo at ang biyaya ninyo mag-umapaw sa amin upang ipagkaloob sa inyo ang pinakamabuti, Panginoon Diyos, na aming alay, ang aming mga katawan, upang maggamit ninyo sa ikabubuti ng buhay ng maraming tao. Tulad ng buhay ni Jose, na kung saan naligtas ang maraming tao dahil sa kanyang katapatan sa inyong panawagan. And I pray that you may find all of us faithful to the calling that you have for us, O Lord, to be missionaries in our workplace. At maging, Panginoon Diyos, saan man ninyo kami dalhin. May we be faithful witnesses, O God. Salamat po, aming Ama, and may your blessing be upon your people and allow your light to shine brightly, Father God. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and our Savior, who sits and reigns with you, O God Almighty, with the communion of your Holy Spirit. For indeed, you are the only one God in three persons. Hallelujah. Amen. Amen and amen. God bless and congratulations po sa inyo lahat.